Sunod-sunod ang pag-atras sa mga senador sa kanilang pagpirma sa committee report ng kontrobersyal na Senate Bill No. 1979 on Prevention of Adolescent Pregnancy Act of 2023. Nakasaad sa liham na pinadala kay Senate President Francis Escudero na kasunod ng mga komento at pangamba sa bill, hinihiling nila ang pag-atras ng kanilang pirma. Nilinaw naman ng mga senador na ang pag-usbong ng adolescent pregnancy ay issue na kailangang agarang matugunan. Ilan sa umatras sa pagpirma ay sina Senador J.V. Ejercito, Cynthia Villar, Nancy Binay at Bongo. Marami tumatawag. So, further review studies before we pass it on. Siyempre nakinig din tayo dun sa clamor ng ating mga kababayan na even the President raised certain issues against the bill. And hindi pa nga napupunta sa Presidente, may pronouncement na siya na i-veto. So, why would we produce a committee report na alam naman natin na i-veto na ng Presidente? Sabi ni Senator Cynthia Villar, kinikilala niya ang mga balidong pangamba sa bill. Balido raw ang mga ito at paalala sa mga senador upang maging sensitibo at maingat sa kanilang trabaho sa lehislatura. Isa pa sa umatras sa panukalang batas, si Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada. Yung nakalagay na based on international standards. So, na-ask my staff, ano yung mga international standards? Nag-research sa WHO, sa UNESCO, na pwedeng turuan yung mga bata na mag-masturbate. Of course, I do not agree with it. Yung sabihin, wala na akong kapag sumana ko. Umatras din sa committee report ng Senate Bill 1979 si Senador Bong Revilla at pagtitiyak niya. Basta umasa kayo, ang iniisip po namin palagi kung ano yung mga kabuti, lalo-lalo na sa mga kabataan. Ayon kay Senador Bongo, hindi siya sang-ayon sa anumang panukala na makakasira umano sa halaga ng pamilya at salungat sa pananampalataya ng mga kababayan natin. Tumayo naman sa plenaryo si Senadora Risa Hontiveros para maglabas ng sentimiento kasunod ng pagbawi ng kanyang mga kasamahan sa bill. Maghahain daw siya ng substitute bill para tugunan ang mga punarito. Sa gitna ng lahat ng ito, I have sought to address the fundamental objections raised. Tinanggal na po natin ang phrase na guided by international standards dahil sa mga pangambang inihain ng ilan. Nilimitahan na natin ang CSE sa adolescents o ang 10 years old and above. Pero si Senadora Amy Marcos tingin niya hindi pa napapanahon para umatras sa bill. Kasi nasa interpellation pa lamang, ang version ko maliwanag tungkol sa teenage pregnancy. Maliwanag naman na kailangan angkop sa kultura natin at sa edad ng bata.